commitment kayo sa isa't isa. At bilang napakabait ng Panginoon sa ating lahat, no? Ang Panginoon ay laging special at nakila regalo sa bawat buhay ng tao. Ano natin ang actual. Unang tanong, anong pasapalagay mo ng regalo ka ng nakilan dyan sa umagang ito? Mahanap yan. Nakita mo na nga, pero ay nakita rin. Ano sa mga biyahe yung sa pagkasama? Pagkasama. Ikaw. Ano ba ilang galit yan mo dyan? Sa mga ito. Ano sa buti? Wala ko siyahan. Sige na. Magsisigang kayo. Yan, naregalo sa inyo ng Panginoon. Kayo sa isa't isa. Kaya kayo na dito sa umagang ito. Dahil kung hindi kayo regalo sa isa't isa, maaring break na kayo. Diba? Napakaiba napakasalan niya. Kaya kayo regalo na sa kayo sa isa't isa. Kaya dapat yung pangalagaan ng bawat isa. Kaya niyo ba? Sabihin niyo lang kung hindi ko tutuloy ang kasal. No. Sa inyo, 5 minuto lang si Mary Jenny magkasal hanggang 15 minutes. Yeah. Yes, pero yun eh. Ako, pag ako'y wala na rin, hindi ko magkakasal sa kasma. Mag-a-apply na rin ako magkakasal. So, yun ang ating mga responsibilidad, Annabelle at Ronnie. Magtanong ko kayo, ikaw ba, Annabelle, ay tapat na tapat ang pagmamahal mo kayo? Nagkasakit ka na natin. Ang matitingin. Yan. Ikaw, tapat na tapat pagmamahal mo yan. Talaga. Kaya tagilang taon na, magkatintahan. Through text messaging, ha? Hindi ko. Kasi ito, nasa buna. Sa trabaho. Baka kayo nag-work. Yatari. Yatari. Okay, ng pangita. Saan kayo ng pangita? Sa kantin, sa PR, sa harap na sa production. So, ilang months na kayo? Ngayon po, 6 months. Kilala mo si Annabelle. Ikaw kilala mo si Ron. Buti pa kayo. Kasawa ko eh. 16 years pa kami. Noong January 16. December 16. 5 taong kami mag-restart. Bali 21 na kami. And ito. Ano, ambal ko. 21 years na kami. Vice Mayor pa ako yan. 21 years na kami mag-asawa, pero hindi ko pa kilala asawa ko, Annabelle. Buti pa kayo, 6 months ka, kilala nyo na isa't isa. No? Marami nagpakasal, sabi nila kilala ang isa't isa. Pero bakit naging wala? Ganun ba magkakilala? Kaya kung kanilang may anak, naging wala. Kumawa ang bata, ang kakatro. Hahanapin ang isa. Marami ganun. Dito na lang sa bahay ng handang dito. Dito kami nakasal. Sa Punano. Ay marami naging na rin dito. Pag sasabihin kilala, hindi kilala asawa, baka natin pag-ibig. Pero bago ko ituloy, tingnan ko muna katapatan niyo sa isa't isa. No? Itong tanong ko sa inyo ay nangyari sa aking personalidad na buhay. Sa pagtatakat ko sa asawa ko. Unang tanong, bago mo inras sa akin si Annabelle, ilan na naging girlfriend? 20 po. 20 po. Anak ko, 2 po. Panakat. Anak ko, 2 po. Alam mo. Pangilan siya, pangilan. Ikaw naman nila naging boyfriend mo bago na sa Ekron. Parang doon siya, one match. Okay, nagsabong match, ano? Alam mo, sinabi ko sa wife ko, bago pa sa sabi ko, 7 naman naging girlfriend ko. Pero hindi ako nagka-boyfriend. Lalaki ko. Kaya pangunaw misis ko. Nagsakat ko. Kasi alam mo kung bakit ko pinagtatapat. Ma-qualify mo ugali ng kapartner mo para paano kayo magsisimula pagkatapos ng kasal. Alam mo, background ng bawat isa kahit kayo mag-boyfriend na meron kasi kumisa at pinatago pa. Kasi dapat malaman mo, katapatan talaga na pagmamahalan sa iyo ka. Para sa pagdating ng dako ng pagsama, nasa period of adjustment talaga. Kaya ikaw may nag-inom. Pagka may sadali, o nainom. Ako, nag-inom din.
Ate ko. Ay, nagpapainom ka na. Ay, delikado mga ninumbarong, hindi nakakainom ako. Delikado kayo ka. Baka may kikuriko, ha? Papainom ka sa television, mga ninong. Nako, ano yan, hindi rin magre-regalo, kukurit-kutan din mga ninong. Kahit mahabang tatawan mo. Pero kung ano kayo tinatanong na, ikaw yun. Ikaw ba'y nakaranas na pumasok sa kuti-kutita? Hindi. Dami siya na siya makinig. Patay hindi. Nakatingin sa atin sa Gregorio, yung mga lato namin. Bawal. Bawal. Nakatapos siya na. Ako sinapos sa makakatanong ko pa asawa ko, nakatapos sa kuti-kutita. Lakas akong kumita ng ginaka. Alam na tayo, no? Kakaroon niya, lakas akong kumita, no? Tugay ko ngayon, okay? Lakas akong kumita, no? Kaya hindi ko ginamit ang profession ko as mechanical engineer. In 1980s, nakita ng Pinzani. Kaya offer lang sa akin sa mga artist sa Bulacan, 4,000 to 6,000 lang. Dito sila pang gamit, ano? Kita ka na, ako pinagtapat ko. Naninigarilyo ka? Diba? Okay pa. Madalang inom, hindi pa nagpapainom. Pinapasok sa... Pumuputi-puti. Alam mo, kaya ako tinatanong, kasi doon pag part of the natural character na lalaki, ang tayo na lalaki, sa lamura, sa kapitbahay, kahit na hindi ko masyadong inom, siyempre, yung environment, for protection ng pamilya mo na, para marami ka maging kaibigan. Doon ang sa amin mga kalalaki. In part, lalo napunta ka sa mga action, siyempre, nahihiya ka naman, nagpabinyet ka, normal sa lalaki, nagpapalit. Kahit konti na kayo tayo. Pero, dapat naman, kaya natin ilagay yung liquor o wine sa loob ng katawan natin, kaya natin limitahan ng sarili natin. Kasi, pagka hindi natin kaya limitahan ng sarili natin mga bilang mga lalaki, kawawa naman yung pamilya natin. Nawawala yung discussion mo sa desisyon, di ba? Nawawala kayo kung ano-ano. At in the long run, ang apekto din ng sigarilyo, mabuti ka ng sigarilyo. At wag mo nang pagkaralan ng sigarilyo. Ang hirap magaling. Ako nag-UTMT Pero naman bago kami kasal, almost 6 years na ako dinaninigan. Napabalik lang nung namuliti ka ako. Talagang din ako naninigarilyo. Dahil yung dalawang na kasi balik mo rin, paisima, cancer sa baga. At sa inom naman, kung mag-inom ka naman, hindi mo nilaman naman ang siya. Kasi pagka wala laman ang siya, madali mo kita mo, mga heart. Kung isa pagka-beer naman, hindi mga high blood naman nakabutin, medyo limitado na. Kasi hindi ka dadating sa puso yun. Dahil, ang tinatawag natin dyan, pagka ikinakikisama ka sa pamilya, normal na yun. Pero kaya mo na kontrol yung sarili mo. Dahil ang priority mo ngayon, ang asawa, ay yung dalawang priority sa isa't isa. At sa pagtataguyod ng pamilya. Yan ang priority. Yun ang tinatawag natin mga weaknesses natin, no? Yung makanya-kanya tayong kahinaan. Ganon din ang babae, may kahinaan din yan. Pag kinupit mo, sweldo mo, sigurado, kahit anong hindi ni Annabelle, sigurado bubugbugin lang nga yan. Oo na po, garantisado ko yung asawa ko, napakahindi. Pero pag nakapos ang budget ko, ay, tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Wala magbigata, kasi ang hirap mag-budget ng pera. Kaya ang mahirap mag-budget ng nataas ang bilingin. Lahat ng iba ay nataas. Ako lang ang din siya kung tumaas. Kaya, ang weaknesses ng bawat isa, kasi sa pag-ibig kasi, no, kaya hindi ako naniniwala magkakilala kayong dalawa. Yan ang tinatawag natin, ang marriage is a lifetime adjustment. Marriage is a lifetime commitment. Mag-a-adjust kayo sa mga buhay. Kasi di yan kayo magsisimula magkilala pagkatapos ng kasalang ito. Marami pang ugali kayo, hindi natin isa sa isa't isa, kaya hindi yung pakilala isa't isa. Ako for 21 years, kaya hindi ko pa sinasabi ugali, kilala ko asawa. Ang daming pagbabago na ugali pa. Dati ang hinyong niya. Dati, serve ako ng merienda, pinaganda ako ng juice. Pag nakainom ako, pinaganda akong kape. Ngayon, hindi na ako nakipaganda. Ako na nagtitinda sa sarili ko. Pero basta mahal mo asawa mo, kaya mong palagpasin yung kanyang mga pagbabago. Kahit mga nakatak siya, sabay kasama sa pinakasalan mo. Huwag ka magagalit sa partner mo. Kasama, kung isang buwang hindi naliligo si Annabelle, siya pa rin pinakababago sa buong-bungay mo. Diba? Ganon din si Ronnie, kahit dalawang buwang hindi nagtututrak. Siya pa rin pinakabago bangong lalaki sa buong-bungay mo dahil siya ang itinatangi mo sa puso mo.
Pinagtiwalaan kayo ng Panginoon para magkaisa at nagportan kayo ng mga magulang nyo para sa pag-isang bibig sa araw na ito. Kahit anong mangyari, kahit anong makita masama ugali, makanong ito. Kahit tinatapat, mayroong magkasama, sasabihin niya, pagkasal na. Sino ba tawag sa kanya? Love, sweetheart, babe. Ana. Ana lang, ano din. Ana. So, merong sinasabi, pagka mag-asawa na, di ba, pag mag-marriage sweet, ano, pagka mag-boyfriend. Pero pag mag-asawa na Ana, mag-timpla mo nga akong kape, di ba, tuloy ka. Dati, titigta para ko. Tama, kaya sinabi ko, masama ang pakiramdam ko, pwede pa ikaw na magsain. Huwag ka nga mag-inarte. Meron ka doon. Ang mag-inarte. Samantala nung mag-sweetheart lang, pagdalas ng saing. Pero pagkapag mag-asawa na anak niyo. Kaya sinasabi ko, huwag nang mag-aarte ngayon, kaya naman tayo ng katawan niya. Maraming pagbabago. Dahil sa pagpasok ng pagpapamilya, sa pagkaasawa, ang dami kayong gagaanan mga pagsusod sa buhay. Those are trials. No? Maraming pagyo, maraming umos, maraming tinis kayong magdadaanan bago unti-unti na makita ang tamang tagumpay ng pagsasama ng mag-asawa. Maraming sakit sa dibdib, maraming isipin. Pero palalagpasin niya. Dahil ang pagmamahal, sabi ng Panginoon, mas masarap ay sakripisyo. Ang pag-ibig ay sakripisyo. Kagaya ng mga magulang mo, nagsakripisyo. Para may taguyod ang buhay mo. Kautangan na kapag sa panahon ng pangangailangan ninyo para lang namin i-suporta sa inyo. Ganon din sa pag-asawa, sakripisyo ang magmahal. At sabi ng Panginoon, mas masarap ang umibig kaysa tayo umibig. Mas masarap ang magbigay kaysa tayo bigyan. At mas masarap ang umuna nga kaysa tayo ang umawa. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya dapat sana yung sinasabi ko sa inyo, tatandaan. Dahil kagaya na sinabi ko sa sakripisyo, no? Maraming pag-uugali kayo, hindi nyo mamamalayan, bigla na lang lilitaw sa pagsasama ninyo sa isang bubong na bahay. Diba? Hindi nyo unti-unti makikilala kung sino ka, kahit ikaw mapapansin mo, nagbabago ang ugali. At ikaw din doon, lalo na pag may anak kayo, mapabago ang distribusyon ng atensyon. Hindi ko alam kung ilang klase yung anak, pero ang distribusyon, ang panahon, mahahati-hati na yan, may trabaho kayo, hati-hati kung paano nyo ma-manage ang inyong relasyon at i-manage nyo sa larangan ng trabaho. Napakahabang lakbayin yan. Hindi ganun kasimple pumasok sa isang malaking responsibilidad ng pag-aasawa. Pero baka mas kayo nakahanda na, dapat talagang tanggapin ninyo kung ano nakapataw na responsibilidad na iniatang sa inyo ng Republika at ng Panginoon. No? Ang pinagsama ng Diyos ay hindi pinag-iwalay sa tao. Kahit hindi kayo pasal sa simbahan, parang lang yan napakasal sa simbahan yan. Mahaba pa ang sermon ko sa bahay. Matagal lang yung picture taking at saka parada. Diba? Entourage, saka picture taking. Dahil ang pag-ibig, no? Ang pwera sa sacrifices, ang pag-ibig sa akin ay parang si Ray Valera, sumakang maraba. Ha? Kilala mo si Ray Valera? Pag-punsang singer, kilala mo? Bakit ko ibinahis si Ray Valera? Dahil napakaganda ng lyrics ng ganyang ginawang awitin. Kasi talaga nag-originate ng siya ilang panahon 80s, kaya kumanta mismo. Anong title ng kanta? Ay nilabas ko sa Philip Stanley ko. Teleserye, maging sino ka. Diba? At kahit ano ka pa, basta maging sino ka ba? You will see your goal to meet success into your life. So, bana, sample, ano? Ikaw, hindi ka nakanta? Oo. Pakinggan nyo, ang lyrics lang, nakapraso lang. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Wala sa isa't isa'y kailangan. Dati mong pag-ibig, wala akong pakialam. Basta't mahal kita, kailan pa man. Yung pinagdaanan yung naging boyfriend at girlfriend, wala kayong pakialam. Basta mahal kita. Yun. Kung yun ay idol lahat ng mga nakarating ng kanta, baka wala lang tumarin yung kasama. Basta mahal kita, kailan pa. Maging sino. Pero kapag kayo rin mahina, naari na ng sulsul balita, kasi maganda sitwasyon ng pagsasama nyo. Ako, nakita ko, hindi ganun-ganun, ginawa niya meron kasama ganun, naniwala ka naman. O
Huwag kayong basta-basta maniniwala sa balihan. Baka na